pong paghandog sa amin, Panginoon Diyos, ng buhay at kalakasan na amin pong nakamtan, Panginoon. Muli kaming nagpapasalamat at nagpaabot ng papuri sa inyo pong pangalan, Panginoon Diyos, dahil po sa inyo pong kabutihan sa nakalipas na maaraw hanggang ngayon, Panginoon. Sa aming pagsimula, patuloy ng Banal na Espiritu ang inyong pong panguna aming maranasan. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, so mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid, at sa ating lahat na narito sa ating pong platform Zoom, at ganoon din sa ating mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay po sa atin sa araw-araw. Ano po? At sa umagang ito, tayo po ay dadako sa atin pong Bible reading na pangunahan po tayo ni Sister Clarice Reyes. Siya po yung ating isa sa mga elder dito po sa Kabanatuan. Nandito na po ba si Sister Clarice? Nandito na ako, Pastor. Good morning po sa lahat. Ayan, good morning po. Ang atin pong babasahin sa umagang ito ay matatagpuan po sa mga Bilang chapter 33 po. Babasahin ko po ito, mga kapatid, sa wikang Tagalog. Open cam po. Ay, sorry po. Okay po. At ganito po ang sinasabi. Ito ang yugto-yugtong paglalakbay ng Israel nang sila ay umalis sa Ehipto ayon sa kanilang pangkat sa pangunguna ni Moises at Aaron. Ang talaan ng paglalakbay na ito ay ginawa ni Moises ayon sa utos ng Panginoon. Ito nga ang sunod-sunod na yugto ng kanilang paglalakbay. Noong ika-15 araw ng unang buwan, isang araw makalipas ang Pentecostes, ang mga Israelita ay nagsimula ng paglalakbay mula sa Rameses. Buong tapang silang lumakad na nakikita ng mga Ehipsyo. Samantalang ang mga ito ay naglilibing sa mga anak nilang panganay na nalipol ng Panginoon. Sa pamamagitan nito ay hinatulan ng Panginoon ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Mula sa Rameses, ang mga Israelita ay nagpatuloy ng paglalakbay at humimpil sa Sukot. Mula sa Sukot, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Etam, sa gilid ng disyerto. Mula sa Etam, naglakbay sila pabalik sa Pinahirot, sa silangan ng Baal Zephon, at humimpil sa malapit sa Migdol. Mula sa Pinahirot, tumawid sila sa dagat at nagpatuloy ng paglalakbay sa disyerto. Matapos ang 3 araw ng paglalakbay sa disyerto ng Etam, humimpil sila sa Mara. Mula sa Mara, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Elim. Doon ay may 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma. Mula sa Elim, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa baybayin ng Dagat na Pula. Mula sa baybayin ng Dagat na Pula, nagpatuloy sila ng paglalakbay at humimpil sa disyerto ng Sin. Mula sa disyerto ng Sin, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Dofka. Mula sa Dofka, nagpatuloy sila ng paglalakbay at humimpil sa Alus. Mula sa Alus, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Refidim. Doon ay wala silang nakuhang tubig na maiinom. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila at humimpil sa disyerto ng Sinai. Mula sa disyerto ng Sinai, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Kibrot Hataava. Mula sa Kibrot Hataava, nagpatuloy sila ng paglalakbay at humimpil sa Hazerot. Mula sa Hazerot, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Ritma. Mula sa Ritma, nagpatuloy sila ng paglalakbay at humimpil sa Rimon Fares. Mula sa Rimon Fares, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Libna. Mula sa Libna, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Risa. Mula sa Risa, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Seeleta.
Mula sa Seeleta, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa bundok ng Sefer. Mula sa bundok ng Sefer, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Harada. Mula sa Harada, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Makilot. Mula sa Makilot, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Tahat. Mula sa Tahat, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Tare. Mula sa Tare, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Mitka. Mula sa Mitka, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Asmona. Mula sa Asmona, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Moserot. Mula sa Moserot, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Beni Yaakan. Mula sa Beni Yaakan, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Hor Hagidgad. Mula sa Hor Hagidgad, nagpatuloy sila at humimpil sa Jotibata. Mula sa Jotibata, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Abrona. Mula sa Abrona, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Ezon Geber. Mula sa Ezon Geber, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Kades, sa disyerto ng Zin. Mula sa Kades, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa bundok ng Hor, sa may hanggahan ng Edom. Sa utos ng Panginoon, ang saserdoteng si Aaron ay umahon sa bundok ng Hor. Doon siya namatay. Noong unang araw ng ikalimang buwan ng ika-4 na taon, mula nang ang mga Israelita ay umalis sa Ehipsyo. Namatay si Aaron sa gulang na 123 taon. Umabot sa kaalaman ni Haring Arad ng mga Kananeo na naninirahan sa Negeb ng Kanaan na dumating ang mga Israelita. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Salmona. Mula sa Salmona, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Punon. Mula sa Punon, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Obot. Mula sa Obot, nagpatuloy sila ng paglalakbay at humimpil sa Eye Abarium, sa hanggahan ng Moab. Mula sa Eyem, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Dibon Gad. Mula sa Dibon Gad, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa Almon Diblataim. Mula sa Almon Diblataim, nagpatuloy sila sa paglalakbay at humimpil sa kabundukan ng Abarim malapit sa Nebo. Mula sa kabundukan ng Abarim, nagpatuloy sila at humimpil sa kapatagan ng Moab, sa baybayin ng Hordan, sa ibayo ng Jericho. Humimpil nga sila sa kapatagan ng Moab at baybayin ng Hordan mula sa Bet Jesimon hanggang Abel-Sitim. Noong sila'y nasa kapatagan ng Moab sa baybayin ng Hordan, sa ibayo ng Jericho, sinabi ng Panginoon kay Moses, "Ganito ang sabihin mo sa mga Israelita. Pagdating ninyo sa Kaanaan, makatawid sa Hordan, itaboy ninyo ang mga tao sa lupaing iyon. Durugin ninyo ang kanilang larawang inanyuan at ang mga Diyos-Diyosan, at wasakin ang kanilang matataas na dakong sambahan. Sakupin ninyo ang lupain at tirhan ninyo, pagkat ibinigay ko sa inyo yung bilang pag-aari. Ipamahagi ninyo ang lupain sa bawat angkan sa pamamagitan ng sapalaran. Sa malaking angkan, malaki ang bahaging ibibigay. At sa maliit, maliit din. Alin man ang mabunot nila sa sapalaran ay siyang maiuuwi sa kanila. Ipamahagi mo nga ang lupain sa kanilang lipi. Kapag hindi ninyo itinaboy ang mga taga-roon sa lupaing yun, sila ang magiging sangka sa inyong mga mata at tinik sa inyong mga tagiliran. Sila ang gugulo sa inyo roon. Kung magkagayoy, sa inyo ko gagawin ang balak kong gawin sa kanila." Amen. Dito na po nagtatapos ang ating babasain sa umaga. Amen. Okay, maraming salamat po, Sister Clarice, sa inyo pong panguna. So, ito pong kwento po mga kapatid ay nasummarize ni Moses yung kanila pong paglalakbay mula sa Egypt patungo po sa Moab.
At higit sa lahat kung paano po sila sinamahan at ginabayan po ng Panginoon Diyos sa kanila pong paglalakbay patungo po mga kapatid sa tinatawag nating Kanaan or lupang pangako na iginawad po nating Panginoon Diyos sa mga Israelite. So dito sa kwentong ito ay ipinahayag ng Panginoon Diyos ay bago po sila nakarating ay ibinigay na po ng Panginoon Diyos ang assurance sa kanila na sa kanila pong pagdating doon ay kanila hong tatanggalin ang mga idolatry, kanila hong palalayasin ang mga Canaanite at i-divide po yung lupa na pinagkaloob na ng Panginoon Diyos bago po sila dumating. So napakabuti na Panginoon Diyos na binigyan sa agad sila ng assurance na talagang makumkob nila po ang lupang ito po mga kapatid. So ito po yung kwento po dito po sa Numbers 33 na ating hong binasa po mga kapatid. Meron po bang nais na mag-reflect sa bagay po ito? Ano po ang inyong takeaway po dito mga kapatid sa ating pong pagbabasa ngayon? Pastor. Yes po, Sister Net. Good morning po. Yan. Ito po yung aking nakuhang sa nabasa sa Kapitulo 33. Dito po detalyado na detalyado yung mga lugar na dinaanan ng mga Israelita, di po ba? Mula sa kanilang pag-alis sa Ehipto hanggang sa kanilang pagdating doon sa Moab. Ang lesson po na nakuha ko dito ay nagpapaalala sa mga, sabi po dito, ito'y paalala sa mga Israelita kung paano sila iningatan ng Diyos sa kanila pong paglalakbay. Paalala rin ito upang hindi nila malimutan yung ginawa ng Panginoon mula sa kanila, mula sa pagliligtas sa Ehipto hanggang sa paglalakbay nila sa disyerto. Pero may babala po ang Panginoon doon sa talatang 50 at 56 hanggang 56 na kung saan ay dito inutusan ng Diyos ang mga Israelita na sirain yung mga idolo, yung mga images at alisin yung mga paganong impluwensya kasi na-impluwensya sila ng yung mga paganong pagsamba. Yan. Binigyan sila ng babala ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung hindi nila susundin yung inutos niya at magiging patuloy yon, magiging impluwensya yon at magiging pagbagsak nila. Pero sabi dito, kung ano yung nais ng Panginoon na gawin doon sa lugar na yon, ay gagawin sa kanila kapag hindi nila ito sinunod. Ibig sabihin, kung papatayin yung mga tao doon, ganun din ang gagawin sa kanila kapag hindi nila sinunod ito. Patunay lamang po sa atin, anumang utos po ng Panginoon sa atin, kung atin pong susundin, tutuparin po ng Panginoon ang kanyang mga pangako na ibinibigay. Dahil kahit na may mga pagkukulang po ang Israelita, nakita po natin, dinala pa rin sila ng Diyos sa pintuan ng lupang pangako, na kung saan nagpapakita na kanyang biyaya at katapatan sa pangako niya po sa mga Israelita. Ito rin po ay isang paalala po sa atin na dapat nating alisin ang anumang mga bagay na maaaring maglayo sa atin sa ating Panginoon. Dito ba? Ang ating hindi pagsunod, ang ating pagpapabaya para magkaroon tayo ng kasalanan ay maaaring magdulot ng mas malaking problema sa ating spiritual na buhay. At sa kabila po nito, paulit-ulit po yung pagrereklamo at pagsuway ng mga Israelita. Pero patuloy pa rin po silang ginagabayan ng Diyos. Pinapaalala po dito sa atin na ang kanyang biyaya ay higit sa ating mga pagkakamali. Kahit nagkakamali tayo, hindi ito dahilan upang abusuhin naman natin yung kabutihan ng Panginoon. Kasi kahit na nagkakamali tayo, kapag humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, binibigay pa rin niya ang biyaya. Tinatanggap pa rin natin ang mga biyaya na ipinagkakaroon niya sa atin bagamat nagkakaroon tayo ng pagkukulang. Di po ba? Kaya itong mga karanasan na ito ng Israelita
ay isang paghahanda rin po ito sa atin. Kasi atin pong nababasa at nakikita yung mga naging experience nila. At ganoon din po tayo paghahanda ito na sa mga naging experience nila, tayo po ay mahanda rin na makarating din tayo doon sa tahanang inihahanda ng ating Panginoon na ipinangako niya sa atin, di po ba? Ito rin po ay isang paalala na yung mga karanasan ng una na ating mga nabasa at pinag-aaralan. Ito rin po ang siya maghahanda sa atin upang tayo po ay makarating doon sa tahanang inihanda ng Panginoon para sa atin. Yun lamang po. Ayan, maraming salamat po, Sister Net. No? Tama po kayo. No? So talagang ang Diyos ay napakabuti sapagkat siya ho ay tapat. No? Na hindi niya pinabayaan ang mga Israelite kahit tayo sa panahong ito sa ating pong paglalakbay mula sa lupang ito tungo sa lupang pangako, mga kapatid. So maraming salamat po. No? Napakabuti po ng Panginoon Diyos at magandang reflection na inyong pinagkaloob, Sister Beth. Meron po nais mag-reflect po, mga kapatid, sa ating pong binasa. Yes po, Pastor, Sister Clarice. Yes po. Doon po sa ating binasang ngayon, chapter ng bilang, kung mapapansin nga natin, tama po yung sinabi ni Sister Net, na sa panahon ng kanilang paglalakbay, kasama nila ang Panginoon. At ang napaka-importante pong bagay na akin pong nakita o nabasa, mga kapatid, yung ahead of time, bago pa sila dumating dun sa lugar na yon, na hinanda ng Panginoon sa kanila. Alam na ng Diyos kung ano yung kanilang magiging kapalaran, kung ano yung kanilang mararatnan doon. Alam na rin niya kung ano yung kanilang magiging possible na problema. Alam na niya kung ano yung mga bagay-bagay na maaaring maging hadlang sa kanila. Kaya bago pa man, mga kapatid, nagbigay na kaagad ang Panginoon ng mga habilin sa kanila kung paano nila ma-overcome yung mga haharapin nilang mga pagsubok sa lugar na yon. Makikita natin dito, mga kapatid, na ang Panginoon concerned siya lagi sa atin. Na lagi niya lang pinapaalala sa atin yung mga possible na magiging weakness natin. Kasi po, ayon po doon sa babala, ang sabi ng Panginoon doon, pag hindi ninyo ginawa ang mga bagay na ito, gagawin ko to sa inyo. Bakit sinabi ng Diyos yun sa kanila? Kasi alam ng Diyos na ang mga tao, tayo po bilang mga anak ng Diyos, may mga pagkakataon na minsan nagdadalawang isip tayo. Di po ba? Na eto na, nakalatag na kung ano yung dapat mong gawin. Alam mo na kung ano yung bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Pero sa maraming pagkakataon, tayo po ay umiiwas. Hindi tayo sumusunod. Kahit na alam nating danger yon, o kuminsan kasi tayo po kasi ay narurule out tayo ng ating emotions. Di po ba? Minsan yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin, ayaw nating gawin. Kasi nga, meron tayong emosyon. Ang magpalayas po ng tao sa isang lugar, mahirap pong gawin yon, Pastor. Di po ba? Parang sila ang nakatira dun eh. Tapos biglang darating ka, sabihin mo, palayasin nyo sila. Wasakin nyo yung kanilang mga mga establishmentong na itatag doon. Yun ang utos ng Panginoon. Pero kasi po, mga kapatid, kung tutuusin, kung tayo po ay marurule out ng ating emotions, hindi natin gagawin yon. Pero sinabi ng Panginoon na kapag hindi ninyo ginawa yon, gagawin ko yun sa inyo kasi alam niya na kung hindi tayo susunod, may mga possible danger tayong haharapin. So sometimes or oftentimes, kailangan po na sa pagsunod natin sa Panginoon, tanggalin natin yung emosyon. Kasi alam niya yung higit na makakabuti po sa atin. Kaya sa kanilang paglalakbay, ganoon na rin po kung ihahalin tulad natin sa paglalakbay natin ngayon, marami po tayong haharapin ng mga emotional issues na kailangan nating isuko at kailangan nating mapagtagumpayan upang tayo po ay totally makasunod sa kalooban ng ating Panginoon, which is yun naman po ang mas makakabuti sa atin, Pastor. Okay, maraming salamat po, Sister Clarice. We must surrender our emotion sa ating pong Panginoon Diyos. We must surrender kung ano po ang nakakadlang sa ating spiritual na paglago at higit sa lahat sa ating pong paglapit po sa ating pong dakilang Diyos. Thank you po, Sister Clarice. Meron pa pong nais pong mag-reflect po, mga kapatid?
Dave. Yes po, Pastor Nelson. Good first morning, everyone. Happy Sabbath po. Happy Sabbath po. Happy Sabbath, Ate Clarice. Happy Sabbath po, Pastor. Nung akong binabasa na Ate Clarice, ako yung nakikinig. So, mayroon lang akong dalawang reflection dito. Kasi dito marami tayo nabasa, mababasa na sila yung naglakbay, sila yung naglakbay, sila yung naglakbay. Kung sa kanilang paglalakbay na yon, mga kapatid, ay hindi sila magtatagumpay kung wala ang Diyos. Sa dami ng kanilang nilakbay, ay hindi nila mapagtatagumpay ang paglalakbay na yun kung wala ang Diyos. Yun ang maliwanag na reflection ko, mga kapatid. Nandun yung katapatan ng Panginoon. Sa aking personal na paglalakbay, kung ano man ang ating tinatamasa ngayon, mga kapatid, ay dahil yon sa biyaya ng Diyos. Kung ano man yung ating narating ngayon, dahil yon sa biyaya ng Diyos. Kung ano man yung ating nilakbay na ating pinagtagumpayan, mga kapatid, dahil yon sa biyaya ng Diyos, dahil napakabuti ng Panginoon. So, kaya wala tayong dapat ipagmalaki talaga sa ating sarili. Ang ipagmamalaki lamang natin ay kung hindi dahil mabuti at tapat ang Diyos. So dito, mga kapatid, ay marami tayong mababasa dito. Itong kwan na ito, sila ay naglakbay, sila ay naglakbay, sila ay naglakbay. Ang makikita mo dyan ay kung paano ang biyaya ng Diyos sa kanila. Higit sa lahat, mga kapatid, Pastor, diba, no? Kung ipahintulot ng Diyos na tayo ay makarating sa heavenly Canaan, hindi dahil sa atin iyon, kung hindi dahil din sa biyaya ng Diyos. So, yun, mga kapatid, ang aking reflection dito. So, yung biyaya ng Diyos, mga kapatid. So, kung ano man tayo ngayon, nagtatagumpay man tayo ngayon, ano man ang ating kalagayan ngayon, mga kapatid, that is because dahil yun sa katapatan, sa biyaya ng ating Panginoon. Pangalawa, na aking i-reflect dito, mga kapatid, ay yung, kung isulat mo din ang iyong talaan ng iyong paglalakbay sa lupang ito, kasi ito, mga kapatid, isinulat ni Moses eh. Nung ini-imagine ko dito kung paano isinulat ni Moses ito, maaaring naa-amaze siya. Talagang, tayo din, subukan natin balikan yung ating buhay, mga kapatid. Subukan nung balikan din ang iyong buhay, talagang makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos. Dito, mga kapatid, binabalikan ni Moses yung kanilang karanasan. Kung tayo man, mga kapatid, kwento pa nga lang ito. Nag-i-imagine pa lamang tayo, nakikita na natin kung gaano yung habag ng Diyos sa kanila, kung gaano yung katapatan ng Diyos sa kanila. Paano pa kaya si Moses na nagsusulat, Ate Clarice, nagsusulat siya, inaalala niya yung nakaraan kung paano silang kung paano sila ang ginabayan ng Panginoon sa napakaraming taon na kanilang paglalakbay na hindi sila iniwan. Mga kapatid, ma-amaze ka doon. Tayo sa atin, kwento pa lang yun ang ating napapakinggan. Paano pa kaya si Moses na personal niyang nakita yung biyaya at pagliligtas, pagtatapat ng Diyos. Kaya ang second reflection ko dito, subukan mo ding isulat ang talaan ng iyong paglalakbay sa nakaraan, mga kapatid. You will see the guiding hands of God. Makikita mo, mga kapatid, yung kamay ng Diyos na talagang gumagabay sa iyo. Makikita mo yon. Hindi man natin nakikita ang Diyos, pero nararamdaman natin yun at nararanasan natin yung gabay ng Diyos na talagang dito tayo dinadala. Kaya kung nasan man tayo, Ate Clarice, dahil yun sa biyaya ng Diyos. Kung nasan man tayo, dahil meron Diyos na tapat, mga kapatid. Kaya ako binabasa ko ito, sabi ko talagang sa akin man din, sa inyo man din, subukan yung isulat namin yung karanasan. Subukan yung sumulat lang kung ilang chapter na yan, mga kapatid. Makikita mo doon yung katapatan ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga ang ating sa stewardship principle sa amin, mga kapatid, our faithfulness is a response to God's faithfulness. Nagtatapat tayo dahil ang Diyos ay tapat, mga kapatid. So, kaya yung quotation ni Mrs. White, mga kapatid, we have nothing to fear.
in the future. Wala tayong dapat kataputan sa hinaharap. Kasi bakit mga kapatid? Subukan natin tingnan yung nakaraan. Isulat natin yung nakaraan ng ating buhay. Makikita po doon kung gaano ang Diyos ay tapat mga kapatid. Sabi ko nga, ako, yan lang aking motto lagi paano ako matatakot sa hinaharap? Yung nakaraan ko nga, di ko pinabayaan ng Diyos Yung nakaraan ko nga, nandun nga yung Diyos So mga kapatid, napakaganda ng ating reading ngayon, napakaraming reflection. Pero yun lamang ang dalawang punto ko dyan sa ating paglalakbay, makikita mo yung biyaya ng Diyos. Kung nasan man tayo, dahil yun sa biyaya ng Diyos. Sa nakaraan ng ating buhay, subukan natin tingnan kung gaano kabuti katapat ang Diyos. Tutugon talaga tayo magtatapat mga kapatid sa Panginoon. At wala tayong dapat katakutan kasi ang Diyos ang kasama natin sa nakaraan. Siya din ang kasama natin sa kasalukuyan at maging sa ating inaharap. Yan lang po. Salamat Sister Clarice sa pagbabasa. Okay, amen po, Pastor Nelson. Tama po na dahil po sa pagtatapat po ng ating dakilang Diyos at sa Kanya pong biyaya. Kung saan man tayo ngayon, ano man ang ating pong narating, ay dahilan po yan sa katapatan at pag-ibig ng ating pong Panginoon. Higit sa lahat sa ating pong paglalakbay na ito tungo sa pangakong lupa, mga kapatid. Hindi po sa atin pong kabutihan, kundi sa kabutihan ng Diyos, no? Dahil po sa Kanya pong pagtatapat sa atin sa panahong ito at sa huling panahon sa Kanya pong pagbabalik. Nais ko pong basahin ang sinabi po ng ating mahal na Pangulo. Sabi po ni Pastor Jerry, ngayon ikaw at ako ay bahagi ng espiritual na Israel at si Kristo ay malapit na dumating upang dalhin tayo sa lupang ipinangako. Alin sa mga pangyayari sa iyong buhay ang pinakamalapit sa iyong alaala? Mailalarawan mo ba ang mga kababalaghan at mga himalang ginawa ng Diyos para sa iyo sa landas na iyong buhay? Masusuri mo ba ang mga panahong ikaw ay naghimagsik laban sa Diyos at kung paano siya tumugon sa iyo? Ipahayag mo sa iba ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo at sa pamagitan mo sa iyong paglalakbay tungo sa kaharian ng Diyos. Tandaan, God is faithfulness. Amen po. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Meron pa po manais na mag-share ng kanila pong reflection sa ating pong pinag-aralan ngayon po. Sorry ako po. Yes po, Brother Donnie. Po, meron po akong inilagay sa chat po natin na yung journey mismo ng mga Israelites na kung inyong papansinin ay paikot-ikot. Yung ba hindi diretso Ito po nagre-resonate sa akin to kasi yung aking naging buhay po ay talagang paikot-ikot. And then dahil nga po naging masilimot na aking buhay, noon po ay iniisip ko bakit ganoon. Ang iniisip ko ngayon pag nagkakaroon po ako ng reflection sa aking sarili, I could have done a lot of things kaysa nagagawa ko ngayon. Sabi ko nga kung mayroon lang nagsabi sa akin na pwede palang gawin yung nung pagka-graduate ko ng high school ay tumakbo po ako ng AUP. Nakipag-usap po sa mga pastor doon o kung sino man na kahit na maging katulong po ako o mag-working student, makatapos lang po ako. Baka ano na po ang aking kumbaga ang na-accomplish ngayon. But in other words naman po, kung titingnan ko, naisip ko po na inalaw ng Diyos na maranasan ko po yung mga mapapait na karanasan na yun. Inalaw ng Diyos na maging laman po ako ng kalye, o ano po ng mga nagawa ko dahil anong hirap po na napakahirap talaga. Ilang beses po kung saan nabingit yung ang aking buhay sa halos sa ilang beses ako muntik masaksak, ilang beses ako muntik mabangga and everything. Naintindihan ko po ngayon na ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa akin ay I allow that na maranasan mo yung mga ganung bagay kasi that's the only way you can learn. Dahil po sa tigas ng aking ulo, dahil po sa marami hong kailang proseso na maranasan po ako, na para ho kasi akong
isang Lamborghini na kotse. Kaso na total wreck, na bangga, total wreck. So para maibalik po sa dating napakagandang sasakyan, marami pong welding, maraming grinding, maraming pokpok na matilyo, marami hong ilang gawin. So yun po yung mga naranasan ko noon, and I'm really thankful sa Panginoon kasi I would not learn what I've learned now, o hindi po ako makakarating sa kung nasaan po ako ngayon, na I don't see na I deserve it. Hindi ko po mararanasan yung nararanasan ngayon. Hindi po ako magkakaroon kung anong meron po ako ngayon. Hindi po ako pagkakatiwalaan ng mga tao na ngayon meron po ako. Kung hindi ko po naranasan yung mga yon, kasi nga po matinding pag-aaral po ang ginawa ng Diyos sa akin. Talagang I'm thankful po na naranasan ko po yun, bagamat nahirapan po ako. But I learned a lot, and I can only say na praise the Lord po dahil matindi po talaga ang natutunan ko sa buhay. Kaya yun lang po, at pinupuri ko talaga ang Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po, Amen. Brother Donnie, sa inyo pong personal experience kung paano po nagtapat ang Panginoon Diyos. No? Hindi kayo nakarating sa inyong katayuan ngayon kung hindi po nagtapat ang Panginoon Diyos. No? Praise the Lord po sa napagandang testimony po ninyo. Mayroong binahagi po dito si Brother Melvin na magandang tanong din po, mga kapatid, bilang ating reflection. Alin sa mga lugar sa listahang ito ang pinaka nakaka-relate sa iyong kasalukuyang kalagayan? Elim o pagpapala o refidim, kakulangan. Anong dambana ang kailangan mo sirain sa iyong buhay ngayon? Paano mo inihanda ang iba o ang iyong anak para sa sunod na espiritual na yugto? No? So, meron pa po ba ang nais mag-reflect dito sa ating pong tanong na ito? Reflection question. Mayroon pa bang nais magdagdag? Pastor, Yes po, Brother Melvin. Pastor Jerry, yes po. ay, salamat po. Pastor, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Happy God First Morning. Ito pong binabasa po ay nakaka-relate po ako, at maaari nakarelate tayong lahat dito. Tama po, ako po'y sumasang-ayon, at napakaganda ng ating mga tinatanaw dito sa ating mga binabasa, mga kapatid. Itong mga talaan, ikala natin ay parang listahan lang ng kung ano po ang nangyari sa kanila noon, pero ito pala ay merong implikasyon sa atin. Nakita ko po na mayroong dalawang lugar o dalawang uri ng mga lugar, ang listahang ito. Ito po ay ginrupo ko, mga kapatid, sa dalawang tagpo. Ang unang grupo po ay ng listahan ng mga paglalakbay ay yung pong binubuo ng mga lugar na kung saan ipinakita ng Diyos ang kahangahangang mga gawa ng kanyang katapatan sa kanyang bayan. Maalaala po ninyo, mga kapatid, pag binasa po natin yung mga himpilan tulad po ng Ramesses, Piharirot, Elim, at yung iba pa, yun po yung unang grupo na makikita natin kung paanong pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang bayan, na hindi nga ho sila pinagkulang. Yung bawat himpilan na yon ay meron pong istorya yon, mga kapatid, di ba? Ang ganda. bawat himpilan, bawat lugar ay meron pong mga alaalang iniiwan sa bayan ng Israel. Yung ikalawang grupo naman po ay nagpapakita sa bayan ng Israel bilang isang bayang suwail at laban sa Diyos. Pero gayon pa man, ang Panginoon ay mahabagin, nagpapatawad sa bawat isa sa kanya, at nagpaparusa rin sa iba. Gaya po ng mga kapatid, yung nabanggit po yung Mara, di ba, yung mapait tubig, Kibrot Hataba, yan, pani-rebellion yan, mga kapatid.
Ang pinapaalala niya na rebellion. And then Kadesh at yung iba pang mga listahan. Dito mga kapatid ay pinakitunguhan itong lahat ng Diyos sa kanila na ipinakikita ang Diyos ay tapat, na tumutupad sa kanyang mga pangako at gayon din sa pagpaparusa sa pagsuway. So balansi po. Habang tinitingnan ko po ito mga kapatid, gaya ni Brother Donnie, ako po ay nagre-reflect. Ang paglalakbay po ng isang pastor, ang buhay ng isang pastor ay hindi ho madali. Tulad po ng sinabi ni Pastor Nelson, siguro ang nire-reflect din po niya yung kanyang ministerial journey. Hindi ho madali mga kapatid. Talagang maasa lang ho kami sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa amin sa susunod. Kami po ay literal na Israel ang experience. Literal as in palipat-lipat. Walang sariling tahanan. Kami po ay mga nomads. Ika nga, Brother Donnie, nomads. Ah, palipat-lipat. Akalaan niyo po ba na naging stress ng buhay ng aking mga anak yan, ng aking asawa? Yung dumating sa panahon na kami po ay ayaw nang umalis kasi nakapapagod mag-impake. Pero alam niyo po, habang sinasariwa ko po ito pong base pa sa pag-aaral natin na ito, tinitingnan ko po yung mga lugar na pinuntahan namin. Anong bahay ang tinira namin, ano ang mga naimpok namin doon, ano ang ipinrovide ng Diyos sa amin doon, ano ang mga mistake ko doon. Ay mga kapatid, ganito po yung larawan ng binabasa po natin sa buhay na akin pong tinitingnan. Yung mga sasakyan na binili ko, ano ang ipinapaalala nun sa akin, yung mga iniwan kong mga tao sa lugar na yun, anong pinapaalala sa akin noon. There are landmarks ng faithfulness ng Panginoon. Mga landmarks, mga alaalang nagsasabing hindi ako dapat manghinaan ng loob. Hindi ako dapat tumingin sa aking galing at husay. Hindi ako dapat magtiwala sa aking sariling kakayanan. Ang lahat ay kaloob ng Diyos. Yun po yung gusto kong iwanan sa inyo. Ang bayan ng Diyos ay ulit-ulit na inuutosan ng Panginoon. Pero kaakibat ng utos ng Panginoon, ang sabi niya, ibibigay ko sa inyo iyon. Lahat po ay hindi bunga ng pakikipagbaka. Yun po ay bunga ng kaloob ng Panginoon. Lahat ng naranasan natin, kaloob ng Diyos para po tayo ay maging matatag sa pagtitiwala at pag-asa sa ating Panginoon. Everything is a gift. So enjoy the gift of God. Kahit saan yugto ng buhay, tayo hahantong mga kapatid. Kahit ang langit ay kaloob ng Diyos. Let us enjoy God's gift. And God's gift is reflection of His faithfulness. God bless you. Okay po, maraming salamat po Pastor Jerry sa inyo pong experience landmarks of God faithfulness na kanya pong katapatan po sa inyo at sa ating pong lahat. Okay, thank you po. Meron pa pong nais mag-reflect? Yes po, Brother Melvin.
Amen. Thank you so much po sa reflection po na ibinahagi po ni Brother Melvin. So sa ating mga karanasang ito ay mas lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon Diyos sa mga karanasan natin na tayo ay na downside o downfall, mga kapatid, ay nariyan po ang ating Panginoon Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Okay, praise the Lord po. Sa oras po ito, kung wala na po, ay tayo po ay dadako na sa atin pong devotional reading. Ito po ay video at ito po ay i-play ni Brother Melvin. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at happy Sabbath po. Ang ating pong devotional ngayong umagang ito ay nanggaling sa Lest We Forget na book sa wikang Tagalog na may pamagat na 2 uri ng katuwiran. Sabi po sa Mateo 19 verse 16 to 17, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Sa paglipas ng mga taon, marami nang narinig ang mga Adventista tungkol sa katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa 1888 General Conference Session. Ngunit ano ba talaga ang itinuturo ni Jones at Wegener at ano ang posisyon ni Smith at Butler na nangangailangang ituwid? Gugugol tayo ng ilang araw sa pagtingin sa mga kasagutan sa mga katanungang iyon. Marahil ang pinakamabuting paraan ng pagtingin sa paksa ay sa pamamagitan ng mga editorial sa review ni Uriah Smith noong 1888 sa isang artikulo noong Enero 3 na pinamagatang ang pangunahing punto. Idinidiin niya na ang layunin ng mga Adventist pioneer ay ang pagtatanghal ng huling kapahayagan ng ikalawang pagdating at dalhin ang mga kaluluwa kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa huling katotohanang sumusubok. Ito ang punto ng lahat ng kanilang pagsisikap at ang hangarin ay hindi ipinapalagay na nakamit malibang mahikayat ang mga kaluluwa sa Diyos at madala na hanapin sa pamamagitan ng matalinong pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Isang paghahanda mula sa Panginoon mula sa langit. Itinali ni Smith ang pangunahing punto sa mensahe ng ikatlong anghel sa pamamagitan ng pagdidiin sa salitang tumutupad. Noong sinipin niya ang Apokalipsis 14 verse 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kailangan nating tumigil dito panandali. Isipin ninyo ito. Paano lumalapit ang mga tao kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod na tulad ng iginigit ni Smith o sa iba pang paraan? Muling lumalabas ang kanyang pagdidiin sa huli niyang editorial noong Enero 1888. Mga kondisyon ng buhay na walang hanggan. Ibinatay niya ang kanyang mga komento sa katanungan ng mayamang kabataang tagapanguna kay Kristo. Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ang tugon ng Biblia, inilahad ni Smith, ay maaaring buurin sa iisang proposisyon na magsisi, manampalataya, sumunod at mabuhay. Iyon sinasabi niya ay isang tugon ni Jesus. Hindi ba't sinasabi niya na sa kabataang tagapanguna, kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Nagpatuloy si Smith sa pagsasabi na ang problema sa katwiran ng mga Fariseo ay hindi nila naabot ang katanggap-tanggap na antas ng moralidad ng karakter. Ayon sa kautosang moral, sa pagsunod sa maling pangunguna ni Joseph Bates, sa kahulugan ng kasaysayan ng mayamang kabataang pinuno, nalubog sa legalismo si Smith at ang kanyang mga kasamahan. Hindi ba nila natutuklasan ang kaugnayan ng kautusan at ng ebanghelyo ng bagong tipan? Ilan sa atin at isasama ko na ang aking sarili ay nakikipagpunyaging mabuti sa ganito ring usapan. Ngunit manghawak ka tungkol talaga dyan ang 1888. So base po sa ating napag-aralan ngayong umagang ito, para makamtan po natin ang buhay ng walang hanggan, kailangan po natin magsisi, manampalataya at sumunod sa Kanya ng may pananampalataya. At
Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay yumuko para sa isang panalangin. Let's pray. Diyos naming dakilan ng tahanan niyo po ay nasa mga langit. Papurit pasasalamat po ang aming binabalik sa inyo ngayong umagang ito, na muli po ay nakapag-aral po kami ng inyong mga banal na salita. Nawa po Panginoon, ang mga napakinggan po namin ay maitatag po sa aming puso at isipan upang magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At nawa po Panginoon, ang isang buong maghapon na Sabadong ito, nawa po ay maging pagpapala ito sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun lang po mga kapatid, at muli po, happy Sabat po sa ating lahat. Amen po. Maraming salamat po sa Sister Ira Repenta from Aurora sa inyo pong panguna sa ating devotional at sa inyo pong reflection. Meron pong nais mag-reflect sa bagay na ito mga kapatid sa ating pong devotional. Okay po. So, yan po mga kapatid, ano? Yung ating devotional na ito ay nagpapahayag po sa atin ng ating pong katuwiran sa ating Panginoon Diyos. Marami po ang mga kaibigan natin minsan at mga kapatid ang medyo nalilito sa bagay na ito sa katuwiran ng ating Panginoon Diyos o sa ating kaligtasan. Alam niyo po mga kapatid, ang katuwiran ay it's because of God's merits in our life, not doon po sa atin pong merit po mga kapatid, kundi ito po ay sa pagtatapat po ng ating dakilang Diyos. Ang ating pagsunod ay ito po ay bunga ng ating pong pagtatapat po ng ating Panginoon Diyos ng kanya pong katuwiran, hindi po sa ating katapatan. Bagaman na sinabi po doon sa isang mayamang nagtanong sa ating Panginoon Diyos ano ang kanyang gagawin upang magmana siya ng buhay na walang hanggan. Sinabi po doon na siya ho ay masumunod sa ating Panginoon Diyos. Ibig niya pumasok sa buhay ay tuparin niya ang mga utos ng Diyos. So ito po mga kapatid ay ang ating pagsunod ay dahilan po sa merit po ng ating Diyos ng kanya pong katapatan. Kung kaya tayo ho ay nagkaroon ng katuwiran at pagliligtas ng ating pong Panginoong Diyos. Yun po. So, okay, si Pastor Dory ay nag-share. Sabi niya, ang paglalakbay ng Israel ay nakasalalay sa nilang choices. Okay, sa kanina pa itong binasa natin. Maraming salamat Pastor Dory. At ganoon din sa ating paglalakbay na sa ating choices din, bagamat na mayroong biyaya ang Panginoon, dapat both of two work together for good or victory. Praise the Lord. Thank you so much po, Pastor Dory. Okay po, meron po pong nais mag-share sa bagay na ito sa ating pong devotional. Sir? Yes po, Sister Net. Yung tanong po nung lalaki, naghahanap po siya ng sagot talaga doon sa kanyang tanong kung paano niya makakamtan yung buhay na walang hanggan. Kaya yung tanong niya, nagpapakita po yun na gusto niya talagang malaman kung ano yung isang mabuting gawa o gagawin niya na magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Parang nahanap niya doon anong gagawin niya, yung gawa po. Pero ang tugon ng ating Panginoong Yesus sa kanya, binigyan din ng ating Panginoon na ang tunay na mabuti ay yung ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mga mabubuting gawa, kundi sa pagsunod natin sa kanyang utos. Yung relasyon po natin sa ating Panginoon, yun po ang, at yung pamumuhay natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yun po ang pagkaunawa ko dun sa sagot ng Panginoon. Dahil nagpapakita po yun na ang kaligtasan po natin ay hindi po natin makukuha sa sarili nating gawa, kundi sa pagsunod at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Hindi sapat yung hindi nakatuon yung ating puso sa Panginoon. Kailangan yung relasyon natin. Lagi natin yung lagi natin gawin
lagi natin isipin na yung relasyon natin sa ating Panginoon, yun ang mas kailangan, hindi yung mabubuti nating gawa. Kaya nga hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa ating Panginoon. Thank you po, Pastor. Maraming salamat po, Sister Neth. Yan po ay sa katapatan at pagsunod din po sa ating Panginoon Diyos. Kung po basahin po mga kapatid, ang sabi po ni Mrs. White, sabi niya ay, it is the work of God in laying the glory of man in the dust and doing for man that which is not in his power to do for himself. When men see their own nothingness, they are prepared to be clothed with the righteousness of Christ. So, it is the work of God, mga kapatid, kung bakit tayo rin po ay nagtatapat po sa Kanya po, mga kapatid. So, praise the Lord po sa bagay na ito. Okay po, meron pa pong nais mag-share sa takeaway po sa devotion na natin. Yes po. Sige po. So, ayan, ito yung tungkol sa dalawang uri ng katwiran. Pinag-uusapan nito noong pang 1888. Grabe, tagal na. Mantalang hanggang sa panahon natin, ito naririnig pa natin na pinag-uusapan. At ang akala ng iba ay tayo susunod sa utos. Doon tayo maliligtas. Kagaya nga ng sinasabi dito. Ito ay pananaw ni Uriah Smith na yung pagsunod daw natin ay yan ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Kasi nga, inamit niya yung tungkol sa rich young ruler na nagtanong kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sagot ni Jesus ay sumunod ka sa akin, sumunod tuparin mo ang aking mga utos. Kaya akala niya yun talaga. Ang sabi naman ni Jones at saka ni Wagoner, pagka ito yung ating ginawa, magiging malulubog tayo sa legalismo. Parang inaani natin yung ating kaligtasan, pinagtatrabahuhan natin. So, madaling salita ay mali. Ang tunay talaga na aral na paano tayo maliligtas ay pananampalataya. Wala nang iba na po. Pananampalataya, mamuhay tayo sa faith of Jesus, hindi faith ni Jesus, faith of Jesus, tayo ay mamuhay na may pananampalataya. Sabi nga sa ating COS, the highest form of worship, ay yung pagiging tapat na katiwala, pagiging tapat na katiwala. Yung ating pagpabalik ng tithes at pagpapasalamat pamamagitan ng COP. Karamihan sa atin matutokso na maubusan na ako. Asan yung pananampalataya natin, mga kapatid? Kapag tayo ay iniisip natin maubusan tayo, malaki yung mawawala sa atin. Nanghihinayang tayo. Nasaan yung pananampalataya natin, mga kapatid? So, ibig sabihin pala kapag tayo walang pananampalataya, ay malabo na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kapag tayo ay nabibiktima ng panghihinayang, mga kapatid ko, malamang wala tayong pananampalataya, at malamang rin hindi tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. So kahit nagaano tayo kabait, kahit sundin natin lahat ng utos na yan, mula bata, Adventista tayo, pakabanal natin sa church kapag Sabado, kung tayo naman ay walang pananampalataya, ay tayo ay malabo makapasok sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ang paraan, mga kapatid. Wala na ibang paraan. Si Jesus lang yung paraan para tayo makapasok sa loob, doon sa pinto ng kalangitan. Ang sabi nga, Pastor David, ganito pag tinanong natin yung kapatiran, sino naghahanda, gustong pumunta sa langit, ba lahat yan tataas ang kamay, Pero dito pa lang sa buhay natin, dapat kasama na natin si Jesus. Para lang sa ganun, pag doon hindi tayo maninibago, hindi ka kasi papasukin doon, hindi ka makilala, hindi mo kilala si Jesus, di ba? So ganun po, manalangin araw-araw, magbasa ng kanyang salita, at palaging ipakita ang kabutihan sa kapwa, at ang pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos, mga kapatid. Wala namang ibang paraan, Yan ay isang main na ating mga reason kung bakit tayo naghahanda naghihintay sa buhay na walang hanggan sa kanyang pagbabalik. Tayo tutupusin niya, at kailangan natin si Jesus sa buhay na ito. Yan po, salamat po. Okay, maraming salamat po, Brother Melvin. Thank you po. It's because of God faithfulness in our life.
Okay po, mayroon pa pong nice mag-reflect. Okay, so kung wala po ay bago tayo dadako sa atin pong pagbabasa ng ating councils on stewardship, tayo po muna ay ating pakinggan ang ating history at then ang ating pong God First video. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Gumagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. December 14. Offertory Reading Devotional. Anumang masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Sheol, na iyong patutunguhan. Efeso Kapitulo 9 Versikulo 10. Sa loob ng 50 taon ng pagtatrabaho, gumugugol ang karaniwang tao ng 100,000 oras na paggawa. Sa kasamaang palad, maraming tao ang binabasta-basta lang ang kanilang trabaho. Gayunpaman, itinatag ng Diyos ang paggawa para sa sangkatauhan kahit bago pa pumasok ang kasalanan sa mundo.
Sinasabi ng Genesis Kapitulo 2 versikulo 15, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden, upang kanyang alagaan at ingatan. Ang unang bagay na ginawa ng Diyos ay bigyan ng trabaho si Adan. Sa kabila ng anumang isipin ng maraming tao, ang pagtatrabaho ay ipinatupad para sa ating kapakinabangan sa walang kasalanang kapaligiran ng halamanan ng Eden. Kaya nga, kailangan mong luwalhatiin ang Diyos sa iyong trabaho sa pamamagitan ng saloobin, tulad ng pagiging totoo, katapatan, positibong patotoo, at palaging ginagawa ang iyong pinakamabuti. Ito ang pamantayan ng ilang mga tao ng Biblia sa kanilang araw-araw na paggawa. Kilala si Daniel bilang walang dungis na lingkod ng publiko. Si Jose sa kanyang pagiging totoo at katapatan, at si Jacob sa pagtatrabaho ng 20 taong paggawa para sa kanyang biyanang si Laban, nang higit sa inaasahan sa kanya. Napakahusay na halimbawa sa Biblia na dapat sundan. Gayunpaman, ang pinaka-inaasahang saloobin ng isang Kristiyano sa kanyang trabaho ay gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinulat ng Alemang kompositor na si Johann Sebastian Bach ang karamihan sa kanyang piyesa para sa serbisyo sa iglesia. Sa itaas ng bawat kanyang musical scores, lagi niyang isinusulat ang titik na Jesu Juva o Jesus Help Me sa Latin. At sa ibaba naman ay ang letrang SDG na kumakatawan para sa Soli Deo Gloria Deo o para sa kaluwalhatian lamang ng Diyos. Ang mga letrang ito, sa pasimula at sa katapusan ng bawat piyesa ay nagpapahiwatig na nakaasa siya sa Diyos sa panahon ng proseso ng paglikha ng musika na nagresulta sa ilang makabuluhan at nagpapasigla o nagbibigay inspirasyong musika sa kasaysayan ng sibilisasyon. Panawagan. Ano kaya ang mangyayari kung sa pasimula ng bawat araw ay gagawa tayo ng pakikipagtipan kay Kristo, na hinihiling sa Kanya na samahan tayo sa ating araw-araw na paggawa, magtitiwala sa Kanyang pangunguna sa paglutas ng mga suliranin at mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamong may kinalaman sa kapaligiran ng trabaho. At ano kaya, kung sa katapusan ng bawat araw, sasabihin natin, ang lahat na mabuting ginawa ko ngayon, umaasa akong para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang isa pang paraan para bigyan siya ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating gawain ay sa pamamagitan ng pagbabalik sa Kanya ng ating mga ikapo at mga pangakong handog mula sa mga nalikom sa mga gawaing ito. Sa paggawa nito, namumuhunan tayo sa pagsusulong ng Kanyang kaharian at nagpapatotoo na nagtitiwala tayo sa Kanya bilang ating banal na tagapagbigay at tagapagtaguyod. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangako, naway ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Lahat ng ating mga gagawin ay all for the glory of God, Pastor David. Amen. Praise the Lord po. Sa dakong po ito ay pangunahan po tayo ni Mama Abigail. Kaingat, nandito po ba si Mama Abigail sa ating pong pagbabasa nating counsels on stewardship? Okay, so kung wala po ay si Sister Jen Racadio po ang magbahagi po sa atin. Good morning po. Happy God and happy Sabbath mga kapatid. Sabbath. Okay po. Okay lang po ba hindi ako Yes po. Okay lang po ba hindi ako mag-open ng cam kasi yung aking anak ay nakalimutan po niyang i-off yung kanyang alarm. Nahihilo pa ako hanggang ngayon. Every Sabbath po kasi nasa akin yung cellphone niya. Nakalimutan naman niyang i-off yung alarm niya. Every 15 minutes nag-a-alarm, kapatid. Kaya nahihilo tuloy ako ngayon. Sige po, sige po. Okay po, ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito sa mga payo sa pagiging katiwala ay matatagpuan na po natin sa Kabanata 64.
pinamagatang inililipat ang kapanagutan sa iba. Sabi dito, mga kapatid na nangingilin ng Sabat, na naglilipat ng kanilang mga kapanagutan sa kanilang mga asawang babae, samantalang kaya naman nilang gawin ito ay mga mangmang. At sa ganitong paraan ay hindi napaluluguran ang Diyos. Ang pagiging katiwala ng lalaki ay hindi maisasalin sa babae, ngunit ito ay madalas na ginagawa sa kapahamakan ng kapwa. Ang lalaking mananampalataya kung minsan ay inililipat ang kanyang tinatangkilik sa asawang babae na hindi kapananampalataya sa pag-asang bigyan siya ng kasiyahan, alisin ang kanyang pagtutol at upang mahikayat siya sa pananampalataya. Ngunit tulad lamang ito ng pagbabayad para sa kapayapaan o sa asawa upang manampalataya. Ang kayamanang ibinigay ng Diyos upang pasulungin ang gawain ay nalalagay lamang sa kamay ng isang walang malasakit sa gawain. Anong pagsusulit ang gagawin ng katiwalang ito kung ang dakilang Panginoon ay hahanapin na ang tubo ng kanyang pag-aari? Mga magulang na may pananampalataya ay malimit ding isinasali ng kanilang kayamanan sa mga anak na walang pagkakilala. Sa gayon ay inaalis sa kanilang kamay ang mga ibinigay sa kanila upang magamit sa gawain. Sa ganitong paraan din ay inaalis nila ang kapanagutang ipinagkakaloob ng Diyos sa kanila at kanilang inilalagay sa panig ng kaaway ang kayamanang ipinagkatiwala sa kanila upang ibalik naman sa Kanya sa pamamagitan ng paglalagak nito sa mga pangangailangan ng gawain. Hindi panukala ng Diyos ng mga magulang na may kakayahan ay magsalin ng kanilang pangangasiwa ng kalakal sa mga anak kahit na ang mga ito ay mananampalataya. Bihira sila ay nagtataglay ng katulad ng pagtatalaga sa gawain. Hindi sila natuturuan sa paaralan ng kahirapan at pagsubok upang malaman ang tunay na pagpapahalaga sa mga bagay na walang hanggan at pagwawalang halaga sa mga bagay na lumilipas. Ang kayamanang nalalagay sa mga anak na ito ay pinakadakilang kasamaan. Tukso sa kanila na ilagak ang kanilang pagmamahal sa mga kayamanang ito. Magtiwala rito at madamang hindi na sila nangangailangan pa. Ang kayamanang natamo, hindi sariling sikap, ay kadalasang nagagamit ng walang karunungan. Ang asawang lalaki ay naglilipat ng kanyang tinatangkilik sa asawang babae, kapananampalataya man o hindi, ay nagbubukas sa kanya ng pintuan ng tukso. Kung siya ay kapananampalataya at may likas na madamot, may kasakiman at diwa ng pangangamkam, ang tanawin ay lalong mahirap sapagkat nagkakaroon ng pagbabaka, ang pagiging katiwala ng kanyang asawa at ang sarili niyang pangangasiwa. Upang maligtas, kailangan niyang pagtagumpayan ang masasamang likas na ito at lumakad sa Panginoon. Magsikap na gumawa ng kabutihan sa kapwa at umibig sa iba tulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Dapat niyang bungkalin ang mahalagang pag-ibig na ito sa kaloob ng tagapagligtas. Ang kanyang buhay ay kinikitaan ng taimtim at di makasariling kagandahang loob. Anuman ang adhikain ng asawang lalaki, naglalagay siya ng kalunos-lunos na katitisurang bato sa daan ng kanyang asawa. At kung ang pagsasalin ng kayamanan ay patungo naman sa mga anak, gayon din kasamaan ang magiging bunga. Nababasa ng Diyos ang ating mga layunin. Kung ang asawa ay sakim at isinagawa lamang ang pagsalin upang matakpan ang kanyang pag-iimbot at upang iliban ang kanyang sarili sa bahagi sa gawain, ang sumpa ng langit ay tiyak na susunod. Nababasa ng Diyos ang mga layunin at nasa ng puso at sinusubok ang mga dikain ng mga anak ng tao.
Ang kanyang tiyak na pagsuklam ay maaring hindi makita tulad ng mga karanasan ni Ananias at Safira. Gayunman sa dakong huli ng parusa ay hindi magiging magaan sa pagdaraya ng tao. Sila ay nagsisinungaling sa Diyos. Ang taong nagkasala ay mamamatay. Silang nag-iisip ng maaari nilang isalin ang kapanagutan sa asawa o sa mga anak ay nadadaya lamang ng kaaway. Ang paglilipat ng tinatangkilik ay hindi magpapagaan ng kapanagutan. Sila ay may ipagsusulit sa mga kayamanang ipinagkatiwala sa kanila ng langit. At sa anumang paraan ay hindi sila makakatakas sa kapanagutang ito hanggang sila ay pawalan na rin ng kanilang pagbabalik sa Diyos na mga bagay na ito na ipinagkatiwala sa kanila. Testimonies for the Church, Volume 1, page 528 to 530. Yan po. Ang maiksi ko pong reflection dito sa chapter 64 na pananagutan pa rin natin ang mga ipinasang obligasyon. Paano yon at bakit, no, mga kapatid? Sa pagkakatiwala sa atin ng Panginoon ng mga pagpapala kung saan tayo na may nagtatapat ay marapat gampanan habang may kakayahan tayo. Ang mga ari-arian, mga negosyo ay hindi marapat isalin kaninuman, anak man o asawa habang kaya pang pangasiwaan. Ito'y sa dahilang hindi nila dama ang hirap ng pagpundar at hindi rin nila makikita ang utang na loob sa Panginoon na nagkaloob ng mga bagay na ito. Sa ganitong dahilan, wala silang malasakit na ipinasang tungkulin. Kadalas ay hindi napapangasiwa ang mabuti. Nakakaligta ang magbayad ng mga buwis sa gobyerno. Hindi na rin nagbabalik ng karampatang ikapo at mga handog mula sa kinikita. Ang alam lang ay pabayaang tumakbo ang negosyo at lustayin ang kita hanggang sa unti-unting malusaw ang mga pundar na ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa atin. Ang ganitong pangyayari, pananagutan natin sa ating Panginoon. Yun po ang maiksi ko pong reflection sa ating binasa ngayong umagang ito. Okay, maraming salamat po Sister Jen sa inyong pong pangunguna sa reflection po ma'am na inyong binahagi. Meron pong nais mag-reflect sa bagay na ito mga kapatid sa ating pong binasa? Okay po. So yan po mga kapatid, yung ating pong pag-transfer, no, ng ating property, no, lalo higit kung hindi po mapapangsiwaan ito ng tapat sa ating pong Panginoon Diyos. Ito man ay siya ay believer or non-believer mga kapatid, no, lalo higit pag meron siyang pusong hindi tapat, no, meron siyang puso ng pagkamasakin, no, ito po ay malaking battle, no, sa buhay na kanila pong pinagkatiwalaan po mga kapatid. At ganoon din sa atin, tayo po ay meron pong tinatawag dito panagutan po sa ating Panginoon Diyos kung hindi po natin ito na pamalaan ng mabuti mga kapatid, at kung naibigay natin ito sa bagay na kung saan hindi rin po siya maging tapat sa ating pong Panginoon Diyos. Okay po? Meron pa pong nais mag-reflect sa bagay na ito? Yes po, Pastor Nelson. Okay, salamat po kay Sister Jen sa pagbabasa ng ating pong reading. Habang binabasa ng Sister Jen ito, ako yung kapag na-reflect ko kapatid. Dito sa akin, Pastor Tepa, nakita ko dito ay the stewardship of talents, responsibility and accountability. So dito, ang akin nakita rito ay iba't iba kasi yung kaloob, Pastor Dave, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yung husay mo, iba ang husay ng
ng pwede mong pagsalinan o anak o asawa. So yun ang binabanggit dito, mga kapatid. So yung talino natin, yung husay natin na pinagkatiwala ng gifts, every person is a different. Lahat ng ay iba-iba. Ang kaloob ay iba-iba, mga kapatid. So dito, mga kapatid, ay kaya nga mahalaga ang natuturuan, nasasanay yung atin po mga anak maging sa pagtatapat. Ang iyong dito, ang isa sinidinitiin dito ay yung kapag ako ay tapat, dapat may turo ko din sa aking asawa, sa aking anak, sa lahat ng bagay, kung ano man yung pwedeng maituro pa, mga kapatid. So, every person is a different gifts given by God, mga kapatid. No, kaya kung dito, iba't iba yung mga kaloob na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Yung bang, so iba, at maging naman sa Bible, mga kapatid, maging sa Bible tayo pinagtiwalaan ng ganito, sa ganito, sa ganito. So that is biblical, mga kapatid. So ano man Pastor Dave, yung ibinigay sa atin ng Diyos, papasok diyan yung stewardship of responsibility. Meron tayong tungkulin ano man yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So may kanyan yung tungkulin natin. We should be responsible kung ano man yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At hindi lamang yun, Pastor Dave, dito, pumapasok din dito yung salitang accountable, mga kapatid. Kung babasahin natin ito, mga kapatid, so tayo ay accountable din. Meron din tayong pananagutan sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya nga pagkamisan, mga kapatid, ang stewardship is setting what is our top priority. Yung pagiging katiwala, mga kapatid, ay binabanggit dito kung ano at kung paano natin ipaprioridad ang dapat iprioridad. So dito, mga kapatid, so ang nakita ko dito, Pastor Dave, ay unang-una, yung sa stewardship ay iba't iba yung kaloob na binigay sa atin ng Diyos. Iba't iba yung sukat na ibinigay sa atin ng Diyos. Iba't iba yung tungkulin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. The second point na nakita rito ay yung responsibility. Ano man yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, we must be responsible. We should be faithful, mga kapatid. Maging tapat tayo sa pangangasiwa na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pangatlo, accountable, mga kapatid. So, nandito yun, mga kapatid, may pananagutan tayo. Sisingilin tayo ng Diyos, mga kapatid, sa mga property, sa mga talento, sa mga time, sa pamilya na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, mga kapatid. So, kaya nga kapag maintindihan natin yon, ay dapat nating iset kung ano yung prioridad natin sa ating buhay. Ang ating prioridad, mga kapatid, ay maging tapat tayong katiwala ng Diyos. So, yun lang, Pastor Dave. Amen. Maraming salamat po, Pastor Nelson. So we are responsible, mga kapatid, and accountable sa pinagkatiwala po ng ating pong Panginoon Diyos sa atin. Mapamalaan natin ng may kayusan at na mayroon pong pagtatapat po sa ating pong dakilang Diyos. Praise the Lord po. Meron po pong nais mag-reflect po, mga kapatid. Mag-share ng kanila pong takeaway sa ating pong binasa. Okay po, so tayo po ay meron pong panagutan po sa Panginoon Diyos sa bagay na ito man ay gift ng Panginoon Diyos, ipinagkatiwala ng Panginoon Diyos na talento sa atin o yung ating pamilya, mga kapatid, ay we are accountable, no? We are responsible sa bagay na ito. Na kailangan na ho natin na meron pong katapatan na ating pong isagawa ang lahat ng bagay na ito na pinagkaloob po ng ating dakilang Diyos. Okay, praise the Lord po, mga kapatid. Okay, meron pa pong nais mag-reflect po, mga kapatid.
mag-share. Ano po ang inyo pong personal reflection sa ating pong binasa? Alright. Sige, so kung wala na po, tayo po ay dadako na po sa ating pong silent prayer at sa ating pong Acts prayer po mga kapatid. Ang mangunguna po sa ating pong silent prayer o ang mangunguna po sa ating Acts prayer sa adoration and confession mga kapatid ay si Sister Nenji. Siya manguna po sa atin sa adoration and confession. Sa atin naman pong Thanksgiving at the same time ang ating supplication ay si Pastor Joel Pilartos. So tayo po ay dadako na sa ating silent prayer. And after nito ay pangunahan tayo ni Sister Nenji at ganun din po ni Pastor Joel. Amen mga kapatid. Ayan ang ating lesson. Karugtong yun ng kahapon, patungkol pa rin sa pag-transfer ng ari-arian. Patungkol pa rin sa pag-transfer ng ari-arian. Kung ating babasahin nga dito, teka lang, buksan ko lang yung camera ko. Teka, may sounds ba ako? Ayan. Kanina wala pala akong sounds, Hindi ko na malaya na yung aking palang mic nakabunot. Kaya yung isang mic ang gumana, hindi naman nakakonect sa OBS. At ayaw bumukas yung aking camera. Ayan, bumukas na. Ganda na po. Ito yung patungkol sa ating lesson, So, sabi dito ay minsan iniisip ng tao kung ipapasa ko sa iba yung aking ari-arian o yaman, baka sila na yung may pananagutan. So mali kung pinasa pala natin yung ating kayamanan o ari-arian, may pananagutan pa rin tayo dahil sabi ng Diyos ay ang bawat isa ay mananagot sa Kanya ng personal. Hindi natin pwedeng iwasan ang ating tungkulin sa pamamagitan ng mga papeles at pamana o palusot. So yung sinasabi sa lesson. Sabi dito, ito ay paalala na ang tunay na stewardship ay nasa puso, hindi sa titulo ng lupa o pera. Ang tanong ay hindi kanino nakapangalan ng ari-arian, kung paano ito ginamit at pinagkatiwala sa Diyos. Ayan mga kapatid. So ganun po, at hindi porkit na ipasa na natin, wala na tayong responsibility. Meron at meron. Araw-araw ay responsible tayo sa Panginoon mga kapatid. So, ayan teka lang. Okay, yung kanina kong reflect sa Bible reading, yun po yung patungkol sa paglalakbay ng mga Israelites and kanilang paglalakbay. Sila ay magkaroon ng mga ups and downs sa kanilang paglalakbay. Hindi lahat ay puro tagumpay. Ganyan din naman sa ating paglalakbay ay tayo rin naman ay may mga ups and downs. May mga buhay natin na puro pagpapala, puro blessing, tuwan-tuwa tayo. So ang tanong doon ay kung paano ano ba yung sa ating part ng paglalakbay, ano yung ating pinaka-favorite, ano yung ating di malilimutang bahagi ng ating paglalakbay. Ang sa akin yung bahagi ng paglalakbay na hindi ko makakalimutan at pinaka-napakahalaga sa akin yung panahon na ako ay down. Yan, bakit? Dahil kapag nang ako ay down, doon ako napalapit ng gusto kay Jesus mga kapatid. So yun, dahil yung panahon na ako ay up, maraming blessings, maraming pagpapala. Halos hindi kami magkakilala ni Jesus mga kapatid. Yes, nagpe-pray ako. Yun lang, nagpe-pray lang. So wala yung pamumuhay ko. Wala si Jesus sa aking pamumuhay. Sabi ko lang So yun, ano pa? Paano kung i-share yun sa aking mga anak, sa paglalakbay natin mga kapatid. Meron tayong kasama. Hindi tayo dapat nag-iisa naglalakbay. Isama natin yung ating mga mahal sa buhay. Para nasa ganun sa kanilang paglalakbay, may alam silang tamang daan patungo sa kanilang pupuntahan na po destinasyon. So yan yung aking reflect kanina na wala palang mic dito sa atin sa discipleship ministry. Doon sa Zoom meron kaya narinig ni Pastor David po at na iba. So yan po yung ating lesson sa umaga na ito at patuloy na tayo ay pinagpala ng Panginoon. Happy Sabbath sa lahat. Tayo muna ay manalangin bago tayo magtapos. 30 seconds silent prayer and then I will continue po. At sa buong buhay natin ay sa awa at habag ng Diyos lamang. Salamat sa Diyos sa ating buhay. Sabi ni Nanay Nerissa.
Sige po, let us pray. 30 seconds silent prayer and then I will continue. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming tinawag mula sa aming pagkakatulog. Salamat sa panibagong buhay, salamat sa panibagong kalakasan, salamat sa pag-asa, dakilang Diyos. Salamat sa mga halimbawa ng paglalakbay ng Israel, sapagkat dito kami natututo na sa amin di paglalakbay, kayo lamang at kayo lamang aming dapat nakasama upang kami magtagumpay sa aming mga paglalakbay. Marami mga madadaanan, pagsubok habang kami ay naglalakbay o dakilang Diyos. Ngunit sa pamamagitan po ninyo, kami ay makakaraos, makakalampas. Magiging masaya kahit mahirap ang buhay na ikaw ay aming kasama. Tulungan niyo po kami araw-araw na magkaroon ng karunungan na nagmumula sa iyo kung paano kami pipili ng aming pagdedesisyon at nang sa ganoon sa aming paglalakbay, hindi kami maligaw na landas pagkos kami ay patuloy na nakakonek sa iyo. Kasama mong namumuhay, kasama namin kayo namumuhay dito sa lupa na ito, at magkaroon ng liwanag ang aming daan na nilalakaran papunta sa lupang pangako. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang bawat isa na narito ngayon, ngayon din ang aming mga gawain sa church. Marami kami mga activity at nawa ang iyong pagpapala ang aming maranasan kahit na at marami kaming mga gawain at ito ay aming matapos din sa tulong at sa awa at biyaya ng aming Panginoong Hesus na gumagabay sa amin. Dalangin din namin ang prayer request ng bawat isa na narito ngayon, na kami ay may mga personal prayer request na alam niyo po ang laman ng aming puso at isipan. Maaring ito ay kagalingan sa pisikal na kalagayan, sa mga sakit, kagalingan sa espiritual, mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, at mga aming mahal sa buhay. Dalangin namin ang sambayan ni Sister Percy Asis Estigoy. Ano man ang kanyang personal prayer request, ito po ay inyong tingin. Pagpalain ng kanyang buong pamilya ng karunungan na nagmumula sa kalangitan, at sila ay maging liwanag ng kanilang nasasakupan. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Revi, ni Ate Lorna, Sister Des Flores, Sister Marites Corameng, si Ma'am Femi, si Ma'am Rachel, Kuya Abner, ang guys, parents, pupils, and teachers, gayon din si Sister Grace sa kanyang pagpapagaling. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Mitch, San Jose, si Nanay Nerissa, si Veronica, at si Brother Reynaldo Eusebio sa kanyang pagpapagaling. Dalangin din namin si Sister Teresita Dairet Reyes sa kanyang buong sambahayan, si Sister Marlene Garcia, gayon din si Brother Esmin Suba, Sister Nympha Rivera, Sister Rosel Hernandez at ang kanyang buong sambahayan, kasama na si Brother Ramon sa patuloy na recovery ng kanyang paningin. Gayon din ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ni Sister Jo Barrientos Montigo, Sister Elizabeth Erese, at lahat ng mga kapatiran na narito ngayon, hindi namin nabanggit, nabasa ang kanilang mga pangalan. Mayroon din po kami mga personal prayer request. Sama-sama namin ito tinataas sa iyo. Inyo po itong tingin, pagpalain kami, at ito ay ibigay sa amin ayon sa inyong kalooban, sapagkat kayo ang marunong na Diyos. Kayo mapag-ibig na Diyos, nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin. Maaari po ba na ito ay inyong itinggin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa amin? Patawad po saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
Amen po mga kapatid. Happy Sabat po sa lahat. Ang oras 5:34 ng umaga. Sakto lang para sa araw ng Sabat. Makagayak, makaalis ng maaga. At hindi tayo malate mga kapatid. Ano po? At nakakahiya pag tayo ay na-late. Minsan naisip ko, ano kaya halimbawa sabay-sabay dumating lahat ng mga kapatiran. Bukod sa isang miyembro nang dumating na ng late na late. Siguro lahat nakatingin sa, siya lang yung late. Siyempre, di ba? Nang iniisip ng tao, late. Late din naman sila. Nung pala, hindi. Nakakaya yun, Nakala mo late din naman yung mga kapatid dumating. Nung pala, ikaw wala mag-isa yung late. So, yun, lagi kong pinupush ito, mga kapatid, na tayo ay excited dapat sa pag-araw ng Sabat. Dahil tayo happy. Kaya tayo mabati ng happy Sabat. Sa pag-happy, dapat excited. And excited means don't be late, mga kapatid, Excited tayo sa church. Salamat po sa mga response, Sister Neneng, Ate Miss, Ate Revi, Sister Risa, at sa mga Sister Joe Barriento, Sister Sweetie, sa mga nandyan, ay salamat po. Alam kong gumagayak na tayo at patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa araw ng Sabat na ito. Happy fellowship sa women's dito sa amin. Po? Kita-kita tayo dyan mamaya sa hain. God bless po and God first morning sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.